Well, mabuhay! Ano yan, first vlog ko for 2026, of course, about Kim Pao. Medyo na busy talaga tayo, no? Siyempre, nakatutok tayo sa show namin ni Ray Pumaloy sa DWA Abante Radyo. Ang AM Minin, of course, every day from Mondays to Fridays, 2 p.m. to 3 p.m. So yan, bonggang-bongga. Tapos meron siyang sa gabi rin, nire-replay siya. But anyways, ayan, of course, first vlog, mainit na mainit nga, ano ba, pinagtatalunan pa rin ba? Saan ba talaga nag-celebrate ng New Year ang Kim Pao, sila Kim Chiu and Paolo Abilino? Dito lang ba talaga sa Pilipinas o nag-Norway ba talaga sila? So, sa Trump sa Norway or what? So, kasi may mga pinagbabasihan nga na unang lumabas, ayan na, kesyo sa Balisin, and then, susunod naman ay yun na, may mga lumabas na nga na nag-Norway sila. But anyways, as you can see, nakita nyo naman ang Instagram post ni Kim Chiu regarding sa ano yan, kumbaga, lahat ng kaganapan, compilation ng mga ganap niya ng 2025 from January to December. Of course, hindi na tayo nagtataka kung from January to December, buong ningning talaga na ang puro kasama niya talaga ay si Paolo Avellino. Wala namang iba, diba? So, magulat naman tayo kung may mga iba. So, at tingin ko nga, medyo nilimit na lang niya sa ibang month kasi parang mapupuno ang calendar ng 2025 niya from January to December. Lalaking kasama niya si Paolo, which is hindi naman ako nagtataka. Remember, from Lin lang naman talaga, Lin lang, then nasundan na nga, What's Wrong, and then yun na, nagkapelikula, and then after that, yun na ito ng The Alibi. Talagang sunod-sunod din naman talaga. Hindi na sila napaghiwalay. At ganun kabilis yun, no? I remember kasi, naaalala ko pa, first press con talaga ng Lin Lang. So, I think sa Cinema 76, dyan sa may Tomas Morato ginawa. Malapit din yung sa ABS-CBN. So, doon ginawa yung press con na yon. At lahat kami ay at the time kasi hindi tinatanong kung sino gusto magtanong tatawagin ka lang. So ako, nung tinawag ako, di ba naka-face mask pa ako at that time. So, ganun. At up to now, hindi nakakalimutan ng mga fans ng Kim Pao yun. Lagi nilang natatandaan yun every time. Of course, yung question, yung sa Q&A din ng My Love Will Make You Disappear. And then yung mga marami pang vlog na kung ano man. So, ngayon naman ang pinagtatalunan ay kung saan ba talaga? Ano ba talaga? Saan ba talaga? Kasi last year din, di ba, pinaghuhulaan. Nasa ano ba, Bataan ba sila? Nasa Palawan ba sila? Yung mga ganon. So, eventually, wala rin namang nilabas. So, kanya-kanya na lang kanya-kanya na lang hula yon. But anyways, kasi remember sa amin, di ba, ang dami-dami rin naman talaga nag-chat ng mga fans. Yung iba, nagpapakilala sila na relatives, ni ganito, ni ganyan, na nandun tumututok talaga sa amin ni Ray Pumaloy, laging nanonood. So, in-introduce naman, in fairness naman, legit naman ang mga pangalan nila. So, talagang kung ano yung account nila, yun din naman talaga. So, marami silang mga kwento, marami silang storya. At ito, isa nga sa nagpapatunay, hindi ko naman babanggitin ang pangalan niya, no? Pero isa nagpapatunay daw talaga na nagpunta talaga sa Norway ang sina Kim Chiu at Paolo Abilino. According to her, yan, babae yung nakausap ko. But etong girl na to ay hindi dito sa Pilipinas naka-base. Abroad din siya naka-base. Of course, marami siyang mga activity din talaga. Eto nga nagugulat ako kasi sila kasi meron silang tinatawag na chat group, which is kasali daw doon yung parang tinatawag nilang nanay-nanayan ni Kim Chiu. So, hindi ko na rin babanggitin ang pangalan. Although, of course, minimension niya kung sino yon. Na isa sa mga talagang, ang tawag nila doon ay parang di ba? Tawag nila doon, mami-mami no? Mami So, malaking part yon ng Kim Pao kasi talagang very generous. Ginagawa niya talaga lahat ng support na pwede niyang magawa. But anyways, ayun, so eto na. Sabi niya nga nung kausap kong ito, iba to sa sinasabi natin parang mami-mami or nanay-nanayan daw ng Kim Pao. May daw So, ayan, sabi niya, totoong pumunta sila sa Norway. Eto na. Pero, in-emphasize niya din na last December naman talaga, kaya maraming pictures din si Kim Chiu ng mga iba't ibang lugar. Of course, alam naman natin, nag-Cebu sila last December. And then, etong hindi ko masyadong naisip Although may naghihinala na rin, nakapag-Baguio rin ang dalawa.
So, that's before Christmas, right? Kasi may feeling sila na ibang mga angulo doon, Baguio Day. So, alam naman natin kung taga saan ang family ni Paolo. And then, after Christmas daw talaga, nag-Norway yung dalawa. So, ayun na, ako binabanggit ko lang yung mga kwento ng mga kakilala natin. Of course, di ko na lang mention. Ganun talaga, hindi naman dapat pinapangalanan kung sino ang source mo. Pero ini-insist niya talaga na legit yung kwento niya because nanay-nanayan daw ng Kim Pao ang source kung sino man yon, no? At yun na nga, sinasabi na anong araw ba ngayon? Tuesday. Pero tatama naman, kung last Sunday pa dumating ang Kim Pao, of course Monday kasi nag-report na si Kim sa Showtime. So, nakita naman natin yung sa bagay si Kim kasi hindi mo ma-distinguish kung kailan siya ngarag at kung kailan hindi eh. Parang always fresh naman siya, 'di ba? Because she's physically fit eh. Marami siyang eksena sa buhay niya, marami siyang ganap, alagang-alaga yung sarili niya. Kaya madaling makarecover yung katawan niya, yung face niya. At nakita niyo naman sa Showtime, yung 2 days niyang nandun, nakita mo yung look niya. Fresh na fresh, 'di ba? Yung pasabi nga parang galing sa ref. So, galing sa isang malamig na bagay. So, eto nga, hindi ko na babanggitin ko saan yung si tita-tita, pero mami-mami. Pero sabi nila, no, isa yon sa mga mahal ng Kim Pao because isa raw yon sa nagmamahal talaga sa Kim Pao. Yun talaga yung nagiging, kumbaga, hindi ko masabing major basta yun. Yun daw yung may bahay din sa New York at well, na anytime pwedeng puntahan nila Kim at of course ni Paolo or ng mga iba pang taga-kapamilya. But anyways, ayan. So, ganun more or less yung kwento niya. Kaya ako, eto, chinichika ko lang. But of course, ako syempre, resibo pa rin. Let's wait for the final pag si Kim na talaga or si Paolo ang nagkwento or nag-post, naglabas. But for the meantime, pag dinidignan mo kasi, oo nga, no, parang ang hirap kasing pag tinahitahi mo, bagay, ang dami naman talagang ganap ni Kim nung December. So, nag-focus talaga ang mga fans, ang Kim Pao Planja, sa December kasi nga yun talaga ang pahulaan. Hinahanap-hanap talaga yon. But anyways, ayun na. So, kayo na lang bahala mag-assess. And let's all wait. Pero ako nagpapasalamat ako sa mga fans ng Kim Pao, sa Kim Pao Lancha. Kasi grabe ang pagmamahal nila, grabe ang support nila talaga sa akin, sa amin ni Ray Pumaloy, sa programa namin ni Ray Pumaloy. So, kaya naman, more chika pa tayo dapat, of course. At sana nga, nangako kasi yung taga-ABS-CBN, once na mag-press ko naman sila for local, kumbaga, local channel or ng The Alibi, syempre mag-iiba yun eh. Hindi yun sa Prime. So, sa local channel siya ipapalabas. That's why, another press ko yun, another chika. So, kasi kailangan i-promote. Pero yun, for me na Happy New Year muna. Maraming salamat sa mga chika nyo sa amin.